Welcome to Donmar TV News Channel. Ipinatawag ng National Privacy Commission ang Commission on Elections, Manila Bulletin at ang tech editor nito para sa isang pulong. Kaugnay ito sa sinasabing nangyaring hacking at data breach incident sa server ng COMELEC. Naglunsad ng sariling investigasyon ng NPC at nais nilang magpaliwanag ang komisyon at pahayagan sa mga aligasyong ito. Mahalagaan nilang malaman kung talagang nakompromiso ang mga personal at sensitibong impormasyon ng COMELEC. Tiniyak ng NPC na hindi nila kukonsintihin ang anumang paglabag sa Data Privacy Act. Itinakda ang virtual meeting sa January 25. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang sinasabing nangyaring data breach sa kanilang system. Sinabi ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez na bineberipika na nila ang mga alegasyong ito. Batay sa ulat ng isang pahayagan, may mga sensitibong impormasyon ng mga rehistradong botante ang maaaring nakompromiso sa nangyaring hacking. Muli namang tiniyak ng komisyon na ang anumang impormasyon ng mga botante ay maingat nilang pinangangalagaan sa ilalim ng Data Privacy Act. Nakatakda namang ilabas ng COMELEC ang resulta ng kanilang pagsisiyasat sa usapin bago matapos ang linggong ito. Pag-usapan po natin itong nangyari sa Commission on Elections, yung napabalitang systems breach allegedly na nagkaroon ng hacking mga kababayan sa system ng Commission on Election. Yun ang medyo ay pinag-aalala natin kasi at talagang gagawin po nila yung lahat. Kasi po nakikita naman po nila ng mga dilawan, it's unstoppable for the Marcos, for Bongbong Marcos to win the May 9, 2022 elections. And that's the reason why gagawin po nila yung lahat. Ngayon pa lang, I think itong mga dilawan, mga kababayan, in the funders, alam naman po ninyo kung sino yung mga nasa likod. Isa sa mga nasa likod po ng mga dilawan, yung taga rito po sa amin, na naging funder ng Democrats ng Amerika, ay yung panahon ni Clinton, funder po yun. Ni Clinton, Democrats pala. You see, iwan ko kung umuwi dito or nandyan lang sa Amerika at nagpapadaloy ng mga, alam na ninyo. And the Dilawan, as you know, allied with the oligarchs in the cabal of the world, mga kababayan, controlling the wealth of the Marcoses, na sa tingin nila, pag umupo si Bongbong Marcos, mababago yung lahat. Hindi lang yung Pilipinas babangon muli kasi ayaw nilang bumangon yung Pilipinas para alipin lang nila. At yung natural resources natin and the wealth, the gold, the Marcos gold, sila lang po ang nagkikinabang. Di mapakinabangan ng mga mamamayang Filipino at hindi din mapakinabangan as Mrs. Marcos, Imelda Marcos said, this is for the world, for humanity, not only for the Filipino people. So, makikita po ninyo yung kalaban ni Bongbong Marcos, they are moving, come hell or high water, so to speak, just to stop Bongbong Marcos na hindi makaupo, mga kababayan, bilang Pangulo ng ating bansa. So ito po yung balita dito. Siyempre, hindi man aaminin ng Commission on Election. Kaya sabi rito, COMELEC question systems breach report says validation underway. You see? The COMELEC on Monday questioned the accuracy of a report claiming that the poll body systems have been hacked and compromised. Remember yung nangyari? Umamin ba yung nangyari ng 2016? Nagbiglang maghang? Kung ano-ano, may sindikato po sa loob. Kung ano-ano yung ginawang rason.
mga kababayan, basta't hindi sila aamin. Ganon din po ngayon. So a lot of, preparations yung dapat gawin ng kampo ni Bongbong Marcos. A lot of studies. Pag-aralan ninyong maigi how to counter all this. Diba? COMELEC spokesperson James Jimenez said in a statement sent to members of the media that the report offers scant substantiation for its assertion. Kita niya? But he is also said the COMELEC is presently validating the allegations of the article published by the Manila Bulletins, specifically whether COMELEC systems have in fact been compromised. Earlier on Monday, the Manila Bulletin reported that hackers were allegedly able to breach the servers of the COMELEC and purportedly stole files including user names and pins of voting counting machines. Delikado po ito. Sabi nga, mga kababayan, may kasabihan tayo, walang oso kung walang apoy. So this early, mga kababayan, the syndicates allied with the enemies of the Marcoses, mga kababayan, is working very, very hard para po may sagawa nila yung kanilang another smart magic, mga kababayan. Kung nagkaroon ng smart magic noon, ngayon, mga kababayan, the same smart magic ang gagawin nila. And I think baka po nag-hire sila ng best computer experts. They can, in America and elsewhere, para i-operate po siya. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya nila. Yung mga sinasabi ng company, na wala silang pondo, at may mga padrama pa na may mga taong mahihirap, yung ipon nila i-donate para sa kampanya ni nanay. Drama lang po yun. Cover para isipin ng mga tao, wala silang. Sabi ko sa inyo. Jimenez, however, said those information does not exist yet in COMELEC systems yet. Because the said files have not been completed yet. This calls into question the veracity of the hacking claim. Possibly, tinatry mo na. Testingin niya natin kung kaya nating gawin. Di ba? Of course, kaya nilang gawin yon. Unang-una, mga kababayan, yung supplier ng Smart Magic, noon po. Noon po, na-involved na po sa mga dayaan, not only here in our country, sa ibang bansa. Yeah? Sabi ko sa inyo, gagawin nila yung ginawa nila kay Trump. Mga kababayan, si Trump yung landslide. May landslide vote sana pagdating na doon sa... Kita ninyo? Dito rin, ganun din. Kaya nga, mga kababayan, may mali siya po itong nangyayari ngayon. Pinapalala yung krisis. Di ba? As another option for Noel. Then, pag hindi nangyari yon, ang operation will be on the system mismo. They will attack the system. They will hack it, mga kababayan. At itong nangyayaring pagigpit at bawal yung mga karaban,
is to, tawag doon, para makalimutan natin na si Bongbong Marcos laging rockstar sa mga pagtitipon. Di ba? Para yung mga surveys, mga kababayan, makalimutan ninyo at ang tutok lagi nasa pandemonyo. At yung mga, tawag dito, yung mga napakalalaking karaban na dinudumog ng libo-libo by the thousands of supporters of Bongbong Marcos, makalimutan na ninyo. Sa madali nilang trabahuin yung pagangat ng minagic na survey. ididikit. Sinimula na nga po nila. Ididikit si nanay to create an illusion na trailing very, very closely si nanay kay Bongbong Marcos. In comes the Operation Magic, Smart Magic. You see? As for the rest of the allegations made, please note that the article offers scant substantiation, sabi po ni Jimenez, for its assertions despite claiming that the authors had verified that there was an ongoing hack. The COMELEC official likewise noted that the Manila Bulletin Report did not even list proof of such verification. Jimenez then assured the public of its full and unscrupulous compliance. Kaya nga po, yung pinupost sa COMELEC, ayaw nila, yung hybrid, mano-mano, yung hybrid voting, mano-mano yung yung pagboto. Tapos, yung transmission na lang ng, tawag doon, yung results, yun ang gawing para may proof sa baba, on the ground, may proof ng counting kung ilan talaga yon. May hard copy kaagad, ayaw nila. You see, yun ang pinapost nila Amy Marcos saka si Glenn Chong, si Atty. Glenn Chong. You see? Jimenez also extended his invitation to the authors of the said article to shed light on the allegations, considering that news like this could potentially damage the credibility of the elections. The COMELEC stands ready to pursue all available remedies against those who either deliberately or otherwise undermine the integrity of the electoral process. So yun po mga kababayan ang balita ngayon na pumutok that yung systems ng Commission on Election na-hack. So, matindi po ang laban na to ni Bongbong Marcos. Kaya nga po, talagang pinagkakaisahan po. Left and right, yung atake. And yun lang na absence niya was ridiculed doon sa gustong ipakontent sa COMELEC. Bawal bang talaga magkasakit? Diba? Mga kababayan. So yun ang mga nangyayari po ngayon. Anyway, we will be vigilant. In the camp of Bongbong Marcos, I think, siyempre, this is for their interest. Hindi man po yun magpapabaya. At hindi na din siguro pauulit pa na maisahan sila, mga kababayan, nitong mga sindikato operating in the Commission on Election and the outside forces na kasabwat po nila.